Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus o sumasampalataya sa Kanya? Naranasan mo na ba ang kapayapaan niya? Inaniyahan ka namin na manood sa online worship service ng Parola Grace Christian Fellowship. Sasayo na sa ilang saglit! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Parola Grace Christian Fellowship and Kabisi Grace Christian Fellowship Online Worship Service. Praise God! Kami ay nagagalak dahil muli tayong magpupuri, magpapasalamat, sasamba at mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang video na ito ay maaari din nating ibahagi sa ating mga kaibigan, kapamilya at katrabaho upang makinig din sila ng salita ng Diyos. Kaya after this, don't forget to share our online worship service video. At kung ikaw naman ay first-time viewer, kami ay nagagalak at natutuwa dahil maaari kayong sumabay na sumamba sa ating Panginoong buhay. Bago tayo magsimula, nais ko lamang ibahagi sa inyo ang nakasaad sa Book of Psalms 105 verses 1 to 2. O give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous acts. We can never be too excited about how God works in our life, sharing and telling all the people around us how great our God is by His provisions and blessings that He has given us. Even though we are in this type of trials, He made sure that we are always safe and giving us the protections that we need. Let's sing praises to Him and give thanks to our Lord. Samahan niyo po ako sa panalangin. We worship You, we honor You, we give You praise, O God. Thank You po sa araw na ito na sama-sama kami magpupuri, sasamba at aawit para sa Inyo. Maraming salamat po na kahit ganito po ang sitwasyon, patuloy po kaming gumagawa at patuloy po kayong gumagawa ng paraan upang magkasama-sama kaming magpuri, O God. Lord, maraming salamat po sa protections, sa blessings na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. And this Sunday, O Lord, patuloy namin mapag-aralan ang inyong mga salita through Reverend Junior Nales at sa iba pang mga participants. We praise You, O God, na maging maayos ang online worship service na ito at patuloy po kayong kumilos sa aming buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Again, gather your family and friends and worship with us.
your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. We bow before you, Lord. Here in your presence, oh God, as we lift your name on high. Oh, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. 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 Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Thank you, Father, for your love, the peace. Among all these worries, you are there for us. Thank you, Father. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Kawikaan chapter 4 verses 23 and 26 to 27. At ganun din po sa Kawikaan chapter 22 verses 3 to 4. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Verse 26 to 27. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Verse 27. Huwag kang lumiko sa kanan o kaliwaman. Ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Chapter 22 verses 3 to 4. Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagpupubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Verse 4. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral at tayo po ay nasa Proverbs chapter 4 verse 23, 26 at 27 at sa Proverbs
22, 3, and 4. Ang pinakamisahe na nais kong pagtuunan natin ng pansin ay yung misahe na nagsasabi yung katotohanan na ingatan at bantayan natin ang ating puso. Alam niyo po, ang puso na tinutukoy dito ay ang sentro ng pagkatao natin, na kung saan nagmumula ang ating isip, ang ating damdamin, ang kilos at pananalita. Kaya nga ang tawag sa puso ay tinatawag na bukal ng buhay. At tayo po ay nasa bahagi doon sa tinatawag na praktikal na paraan kung saan paano natin may ingatan, paano natin mababantayan yung bukal ng buhay natin. At yun yung sentro ng pagkatao natin. Bago natin talakayin to, gusto ko munang sabihin na magagawa lang natin ang mga praktikal na paraan na ito na pag-iingat sa ating puso kapag si Jesucristo ang Panginoon ng puso natin. Alam mo, ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15a, ang sabi diyan, but in your hearts set apart Christ as Lord. So, napakahalaga na sa puso natin na si Kristo, siya ang Panginoon ng buhay natin. Napakahalaga na italaga natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Sabi nga, but in your hearts, set apart Christ as Lord. Bakit napakahalaga nito? Ito po ang unang dahilan. Ang dahilan, kasi siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa para maisagawa natin ang mga praktikal na paraan sa pag-iingat ng ating puso. At hindi lamang yon, ang Panginoong Jesus ay ang nagbabago sa ating puso para ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos at naiingatan ito. Kaya nga, napakahalaga sa buhay mo at sa buhay ko na gagawa tayo ng decision na italaga ang Panginoon Jesus sa puso natin bilang Panginoon. Dako tayo doon sa ikalawang bahagi at yung nga yung mga kaparaanan ng pag-iingat, kaparaanan ng pag-iingat sa ating puso, sa bukal na ating buhay. Ang katanungan na sinasagot natin ay una, paano natin may ingatan ang ating puso? At ang unang kasagutan ay sa pamamagitan ng pag-iingat sa ating bibig. At tinutukoy dito ay ang ating pananalita. Kita natin yan sa verse 24. At pangalawa, yun ay sa pag-iingat sa ating mga mata. Ang ibig sabihin, yung pinagtutuunan ng ating mga paningin. Mapapansin natin yan sa Proverbs 4 verse 25. Alam nyo, pag sinabi ito nitutuunan ng paningin, iba ito sa nakikita lang. Sa pinagtutuunan ng mata natin, andun na sinasadya natin. Ang mga mata ay nakatitig na doon sa isang bagay. Ibig sabihin, may kasama ng pagsadya at pagbibigay ng panahon doon sa tinitingnan natin. Kaya nga, magkaiba yung nakita lang at magkaiba yung tinatawag na pinagtutuunan ng pansin. Kailangan natin maging maingat sa ating mga mata o yung pinagtutuunan ng ating paningin. Kasi nga, ito ang nakaka-impluwensya sa nilalaman ng puso at pagnanasa natin. Pangatlo na paraan, paano natin maiingatan? Paano natin maiingatan ang ating puso? At ito ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Yung pangatlo, sa pag-iingat sa ating mga paa. Ang tinutukoy dito ay ang direksyon na tinatahak natin. Ang sabi nga sa Kawikaan chapter 4 verse 26 to 27, ang sabi diyan, landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Alam nyo, dito mapapansin natin, ang ating bibig, ang mga lumalabas sa ating bibig,
Ang lumalabas sa ating mga bibig, ang ating pananalita, ito ay nagpapahayag ng nilalaman ng ating puso. Ang mga pinagtutuunan naman ng ating mga mata, ito ay nakaka-impluwensya naman sa nilalaman at pagnanasa ng ating puso. Sa kabilang banda, ang mga direksyon na tinatahak ng ating mga paa ay maaaring magpahamak o makasakit sa sentro ng pagkatao natin. At yun ay ang ating puso. Kaya nga, binabalaan tayo o pinapaalalahanan tayo, dapat nating ingatan ang ating mga paa. Ang ibig sabihin, ang mga direksyon na tinatahak ng ating mga paa. Bakit? Dahil maaari itong magpahamak at makasakit sa ating puso. Napakahalaga ang direksyon na tinatahak ng ating mga paa. Bilang ilustrasyon lang, speaking of direction, sa US, sa United States, di pa naman ako nakakarating doon, pero meron akong narinig na pwede daw na kapag nagkamali ka na pumasok sa isang highway, ibang estado na ang pupuntahan mo. Hindi ka makakalabas kaagad. Maliligaw ka, sigurado. Hindi ayon sa gusto mo ang pupuntahan mo. Halimbawa, para magkaroon kayo ng imagination, meron sila tinatawag na spaghetti junction. Itong mga highways nito parang spaghetti sa Atlanta, Georgia. Sigurado, kapag mali ang pinasok mo, ay sigurado, ibang lugar ang pupuntahan mo. Now, ang point lang nito, ito ay illustration lang. Doon sa pagtahak natin sa ating mga paa, kasama rito ay ang mga decisions na ginagawa natin sa buhay. Ang mga decision na ito ay ang nasa likod ng direksyon na tinatahak natin. Pansinin ninyo, mga decisions na ginagawa natin at ang nasa likod ng mga direksyon na tinatahak natin ay ang mga decision na iyon. Alam niyo po, aware man tayo o hindi, ang bawat isa sa atin ay gumagawa ng decision sa buhay. Ang mga decision na ginagawa natin, ito po ang nagpapasya ng mga direksyon na tinatahak natin. Kaya nga, maaari na ang decision na ginagawa natin ay papunta sa direksyon na palayo sa Diyos o palapit sa Kanya. Alam nyo, bilang ilustrasyon lang, may mga nakausap ako na dati daw, sila ay mainit na mainit sa Panginoong Jesus. Naglilingkod sila sa church, pinagagamit nila ang kanilang buhay para sa Panginoon, at andun, pakiramdam nila, malapit na malapit sila. Excited sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, ngayon ay nanlalamig na. Sa katunayan, hindi na dumadalo sa pagsamba. Hindi na marahil nagbabasa ng Biblia. Ang tanong, bakit nangyari ito? Alam nyo, hindi ito overnight na nangyari. May mga decisions na ginawa, maliit man o malaki, na kung saan naka-apekto dun sa direksyon na tinatahak. At sad to say, yung direksyon na yon ay palayo sa Diyos. Alam niyo, gusto ko agad sabihin sa bawat isa sa atin, pwede itong mangyari sa iyo at pwede itong mangyari sa akin. Pwede itong mangyari sa ating lahat. Kaya nga ang paalala sa atin, kailangan natin bantayan ang mga tinatahak ng ating mga paa, ng ating mga direksyon. Kailangan natin itong ingatan o bantayan. Balikan natin yung Kawikaan, chapter 4, verse 26 to 27. Ano ang sabi dyan? Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan, huwag kang lumiko sa kaliwaman, ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Alam niyo, dito sa teksto, ipinapakita sa atin paano natin may ingatan ang ating mga paa, ang mga direksyon na tinatahak natin. Sa gayon, ay huwag mapahamak o masaktan ang puso natin. Ito po ang unang kasagutan. Ang unang kasagutan sa pagsiyasat ng mabuti doon sa lalakaran.
Siya sa atin natin mabuti ang ating mga lalakaran. Tingnan po natin sa verse 26. Anong sabi sa verse 26? Ang sabi sa verse 26, siya sa atin mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Ano ibig sabihin ng siya sa atin mabuti ang landas na nilalakaran mo? Ang ibig sabihin lang niyan ay suriin natin. Suriin natin at tingnan ng mabuti yung lalakaran natin. Huwag tayong pabigla-bigla. Huwag natin agad papasukin. Pangalawa, na practical na paraan para maingatan natin ang ating mga paa ay yung sa paglayo ng paa sa kasamaan. Mapapansin natin yan sa verse 27. Ano sabi niya sa verse 27? Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Obvious, ito ang layunin, kaya nga sinisiyasat kung mabuti ba yung daraanan. Ito ba yung tamang landas? Ang purpose, kasi gusto nating makita ang tuwid na landas upang sa gayon, ito ang dadaanan natin. Sa kabilang banda, gusto rin nating makita ang hindi tamang landas. Para sa gayon, ito ang maiwasan natin. Alam niyo, binanggit sa Proverbs chapter 4, verse 26 to 27, ito yung dalawang paraan para maingatan ang ating mga paa. Maingatan tayo doon sa ating mga landas na tinatahak. Para sa gayon, maingatan ang ating puso. Now, paano natin magagawa ang dalawang ito? Paano natin magagawa yung pagsiyasat na mabuti sa landas na ating tatahakin, ilayo ang ating paa sa kasamaan? Paano natin ito magagawa? Ano ang mga makakatulong dito para magawa natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 26 to 27? Ito po ang unang kasagutan. Para makapagsiyasat tayo ng mabuti sa landas na tatahakin natin, ilalayo natin ang ating mga paa sa masama. Ang una ay sa pagsangguni sa salita ng Diyos. Pagsangguni sa salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Psalm 119, verse 105, anong sabi diyan tungkol sa salita ng Diyos? Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Alam niyo po, itong mapapansin natin sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw sa ating daraanan. Ito ay nagsisilbing liwanag sa ating tatahakin. Ito ang maganda sa salita ng Diyos. Noong panahon nila, ang inawan nila ay sulo o lampara. Ito ang ginagamit nila parang ilawan sa daraanan nila sa loob ng bahay para wag sila maglakad sa madilim na lugar. Sa karanasan ko, natatandaan ko nung dati, nung may bahay pa kami sa Bicol, doon pa nakatira dati ang nanay ko, nung first time na dumalaw ako doon, wala pa talagang kuryente. As if, pagdating ng alas 7 ng gabi, total darkness talaga. Lalo na kapag maulap, hindi kita ang mga bituin tsaka buwan, talagang mahirap masanay ang mata sa dilim. Sa loob nga ng bahay, hindi mo makita kung saan ka pupunta eh. Pwede ka talagang matisod, pwede ka talagang madapa. Pero, yung isang maliit na kandila, pag sinindihan, ay talagang nagliliwanag yung paligid. Nakikita na yung daraanan, nakikita na yung paligid para wag madapa at wag maligaw. Alam niyo po, lahat tayo ay nakaranas na maglakad sa madilim na lugar, sa kadiliman. Hindi natin nakikita ang daraanan natin. Hindi natin nakikita ang pupuntahan natin. At dahil doon, nadadapa tayo, nasasaktan tayo, naliligaw tayo. Alam nyo, pwede rin yan, hindi lang literal, pwede rin yan sa buhay din natin. Na kung saan, sa mga decision na gagawin natin, napakahalaga na meron tayong liwanag sa ating buhay. Kailangan natin, sa mga decision na gagawin natin, kailangan natin ang liwanag sa ating buhay. Ang salita ng Diyos
ay nagsisilbing liwanag sa ating mga paa, nagsisilbing liwanag sa ating mga daraanan. Binibigyan liwanag ang ating isipan, binibigyan liwanag ang ating puso para makita natin yung tamang daraanan natin at sa gayon mailayo tayo sa kasamaan. Sa pamamagitan nito, nakikita natin ang daraanan natin at ang tamang direksyon may iwasan natin na tayo ay madapa, tayo ay maligaw. Kaya nga dito papasok sa napakahalaga ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ng Biblia. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng karunungan. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Ano sabi sa Psalm 119 verses 99 to 100? Ang sabi rito, ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa nakakatanda, sapagkat aking iniingatan ang iyong mga salita. Alam niyo po, napakahalaga na sangguniin natin ang salita ng Diyos para masuri natin mabuti ang landas na tatahakin natin. At sa gayon, sa patnubay niya, mailayo natin ang ating paa sa kasamaan. Pangalawa, paano natin ito magagawa? Ano ang makakatulong para magawa natin? Ang sinasabi sa Proverbs chapter 4, verses 26 to 27. Pangalawa, sa pagtingin sa mga kahinatnan ng decision na ginagawa natin o decision natin sa kinabukasan. Sa pagtingin sa mga kahinatnan ng decision natin sa kinabukasan. Kawikaan 22 verse 3, ano ang sabi rito? Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya ay napapahamak. Alam niyo, maganda ang translation sa English. Ang sabi sa English, the prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it. Alam niyo, may pinapakita dito na dalawang uri ng tao. At yun ay ang matalino at yung isa ay mangmang. Ang kaisipan dito, malayo pa lamang yung panganib, ang matalino, nakikita na niya yung panganib. Kaya, umiiwas siya. Kasi nakikita niya malayo pa lang. Ang taong mangmang naman, sa kabilang banda, ay iba. Hindi niya nakikita yung panganib sa hinaharap at minsan nagbubulag-bulagan at dahil doon, tuloy-tuloy pa siya. Tuloy-tuloy pa. At ang resulta ay kapahamakan at nasasaktan ang puso. At yun ang sentro ng pagkatao. Alam mo, pag sinabing mangmang, hindi ibig sabihin yung tao mababa ang IQ. Ay, hindi. Pwede na ang isang tao mataas ang IQ, mataas ang pinag-aralan, pero mangmang pa rin pagdating sa mga decision sa buhay, pagdating sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nalala ko noon, may nalaman ako tungkol sa isang valedictorian na estudyante. Ibig sabihin, valedictorian, mataas talaga ang IQ niya. Siya ang pinakamatalino doon sa batch niya. Kaya lang, ang estudyanteng ito, babae siya, ay pumasok sa isang relationship through text, sa pakikipag-text lang sa cellphone. Sa pamamagitan ng textmate, naging karelasyon na niya yung lalaki. At pagkaraan ng ilang panahon, nag-decide sila, makikita sila sa isang lugar. At in person, excited na excited yung babae kasi for the first time, makikita na niya yung boyfriend niya sa ka-textmate niya in person. Alam niyo, habang pinag-iisipan ko yung pangyayaring yon, nasa isip ko, delikado ang ginagawa ng babaeng yon patungkol sa kanyang sarili. Marahil masyado siyang excited, andun yung thrill na makita ang kanyang boyfriend through text. Pero hindi niya nare-realize yung danger. Ang daming nare-rape dahil doon. Ang daming nagiging broken-hearted dahil doon.
ang daling magtago. Hindi mo pa nga nakita ang mukha niya sa text pala. Pumasok ka na sa relationship. Tapos makikipagkita pa in person. Delikado, pero hindi nakikita. Napansin nyo, ang point ko lang, mataas ang IQ. Pero, mangmang pagdating sa pagharap sa buhay. Kaya mahalaga na natututunan natin na magsiyasat sa landas na tatahakin natin sa pamamagitan ng pagtingin sa mga maaaring kahihinatnan nito. Napakahalaga po, siyasatin natin mabuti. Tingnan natin ano ang epekto ng desisyon na ito sa kinabukasan. Halimbawa, para maging konkreto sa kaisipan natin, sa paraan ng paggamit ko ng aking oras sa pangkasalukuyan, ano ang epekto nito sa kinabukasan? Kailangan natin pag-isipan yon. Kasi kung paano ko ginagamit ang oras ko ngayon, ano ang epekto niyan? Kailangan natin tingnan. Ano ang epekto nito sa kinabukasan? Ganito rin sa paghawak ko sa pera, sa pangkasalukuyan. Kung paano ko ina-handle ang pera. Ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan? Kailangan natin tanungin. Kailangan natin tingnan ano ang magiging resulta nito. Sa pagtrato ko sa aking katawan, sa pangkasalukuyan, ano ang magiging epekto nito sa aking kalusugan? So, somehow, kailangan kong pag-isipan, kailangan kong tingnan. Itong lifestyle kong ito, anong epekto nito sa katawan ko in the future? Ang ibig sabihin sa mga desisyon na ginagawa ko, kailangan din natin magtanong, ano ang magiging epekto nito sa relasyon ko sa Diyos? Ako ba ay mapapalapit sa Diyos? O ako ay mapapalayo sa Kanya? At sa aking kapwa, ano ang epekto nito? Yung mga decisions na ginagawa ko, anong epekto nito sa mga relasyon ko sa aking kapwa? Ang point lang natin, kailangan natin magtanong. Kailangan natin pag-isipan. Para masiyasat natin mabuti ang landas na tinatahak natin at mailayo ang paa natin sa kasamaan, kailangan natin magtanong. Kailangan natin tingnan ano ang kahihinatnan nito sa kinabukasan. Yung mga decisions na ginagawa natin. Ngayon, dito nga po papasok uli ang pagbabasa ng Biblia at ng pananalangin natin. Sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Biblia at sa pananalangin, may kasamang pananalangin, nagkakaroon tayo ng wisdom. Pinapakita ng Diyos ang mga kahihinatnan ng landas na tinatahak natin sa pamamagitan ng kanyang mga pangako at sa pamamagitan ng kanyang mga babala. Ano-ano ang makakatulong para magawa natin ang mga sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 26 at 27? Pangatlo, sa pagkatuto sa karanasan ng ibang tao. Pagkatuto sa karanasan ng ibang tao. Pansin niyo po sa 1 Corinthians chapter 10, verses 11 to 12. Ang sabi diyan, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful so that you don't fall. Alam niyo po, sabi niya may naririnig tayong kasabihan, matalino ang taong natututo sa kanyang karanasan. Totoo po yan. Pero dapat dagdagan natin. Higit na matalino ang natututo sa karanasan ng iba. Ito ang kailangan natin titingnan. Higit na matalino ang mga taong natututo sa karanasan ng iba. Bakit ganon? Bakit higit na mas matalino ang natututo sa karanasan ng ibang tao? Ang dahilan, kasi nga, kapag natututo lang ako sa karanasan ko, andun na yung masamang epekto sa buhay ko. Nararanasan ko ito. Parang katulad to ng, for example, sa apoy. Siyempre, pag ako ay makikipaglaro sa apoy, hahawakan ko yung apoy, siyempre,
mapapasok talaga ako. Natutunan ko na ako'y nakakapasok pala. Yung nga lang, naranasan ko na. Halimbawa sa buhay, sa personal na buhay, kunyari lang, for example, pangangalo niya, kunyari lang, naranasan ko ang pangangalo niya, natunto ako sa karanasan na na-realize ko na ang pangangalo niya pala ay nakakasira ng pamilya, nakakasakit sa loob ng pamilya. Natuto sa karanasan, pero masaklap doon, naranasan mismo yung resulta. Nasira ang pamilya at nasaktan ang pamilya. Ang point ko lang, gusto ko agad sabihin, hindi pwede na ang pagkatuto natin ay sa karanasan lang natin. Bakit? Kasi ang daming damage na gagawin yan sa buhay natin. Natuto nga tayo, pero malaking damage na sa ating buhay. Kapag natututo tayo sa karanasan ng iba, hindi natin nararanasan ang masamang epekto sa buhay natin. Natututo tayo, pero naiiwasan ang masamang karanasan. Balikan natin ulit tungkol sa pangangalo niya. Nakita ko sa ibang tao ang pangangalo niya. Natutunan ko sa karanasan ng iba na ang pangangalo niya ay nakakasira ng pamilya, nakakasakit sa loob ng pamilya. Natutunan ko yung lesson. Pero ang malaking pagkakaiba, naiwasan ko yung masamang resulta, kahihinatnan ito. Ito ang malaking pagkakaiba. Yes, dapat tayong matuto. Nakakalungkot naman na di na tayo natututo sa karanasan natin. Pero dapat tayong matuto sa karanasan natin. Pero, higit sa lahat, dapat tayong matuto sa karanasan ng ibang tao. Alam niyo, isang malaking deception, ang malaking tinatawag na pandaraya sa sarili, ito yung isip na nagsasabi, hindi mangyayari sa akin yan. Iba ang mararanasan kong resulta. Yan ay pandaraya sa sarili. Panghawakan natin, tandaan natin palagi ang sinasabi sa Galatians 6, verses 7 to 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mapapansin niyo pa magbabasa kayo ng Bible, ang mga karanasan ng mga tauhan sa Biblia ay isinulat yan para magsilbing halimbawa, magsilbing babala sa atin. Nais ng Diyos na matuto tayo sa karanasan nila. Sa pamamagitan nito, nasisiyasat natin mabuti ang landas na tatahakin natin at nailalayo tayo sa kasamaan. Ano-ano ang makakatulong para magawa natin ang sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 26-27? Pang-apat, sa pagkatuto sa payo ng ibang tao na makadiyos. Proverbs 15, verse 22. Ano sabi diyan? Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Alam niyo po, sa pagsiyasat na mabuti, sa landas na tatahakin natin para mailayo tayo sa kasamaan, dito papasok, kailangan natin ang payo ng ibang tao na makadiyos, may takot sa Diyos. Alam niyo, siyempre, sa paghingi ng payo, kailangan dito na handa tayong magpakumbaba. Alam niyo, kaya nagtatanong tayo sa ibang tao, handa tayong makinig, pakinggan ng mabuti yung sinasabi o payo ng ibang tao. Kailangan nating aminin na limitado ang pananaw natin. At ginagamit ng Diyos ang ibang tao para magabayan tayo. Halimbawa, sa pag-aaral ng Biblia, tama lang na magbasa tayo ng Biblia personally. Pero, kailangan natin isipin, mahalaga rin na umattend tayo sa Bible study. Bakit? May nakikita yung kasama natin na hindi natin nakikita.
mas nauunawaan natin ang salita ng Panginoon. Pero hindi lang yun. Maski sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, sa pagpasok sa mga relationships at sa mga decisions na gagawin natin, nakakatulong din yung pagbabasa ng mga Christian books. Kasi sa pamamagitan nito, humihingi tayo ng payo sa mga mature na Kristiyano at matutulungan tayo sa pagsisiyasat ng mabuti sa ating landas na tatahakin. May mga times nag-struggle tayo sa buhay natin bilang Kristiyano. May mga tanong tayo, nagkakaroon tayo ng pagdududa patungkol sa Diyos. Huwag natin sarilinin yan. Hingi tayo ng payo sa ibang mga Kristiyano na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. At dito papasok na naman yung pagbabasa ng mga Christian books na kung saan na nakakatulong sa atin para ma-strengthen ang ating pananampalataya. Alam niyo po, bilang ilustrasyon lang, ako po ay nagkakasal. Isa sa mga requirements ko sa pagkasal sa mga couples ay yung marriage counseling. At ang isa sa tinatanong ko pag nagkakaroon ng marriage counseling ay yung tanong na ilang aklat na ang nabasa mo patungkol sa buhay mag-asawa. Alam niyo, karamihan ang naririnig ko, wala pa. Pero interesting, papasok sa isang lifetime commitment, pero yung isang aklat, wala pang nababasa patungkol doon. Wala pa siya nakukuhang payo tungkol sa marriage. Busy-busy sa paghahanda ng kasal, pero sa pag-aasawa, hindi pinaghahandaan. Anong resulta? Siyempre, nasasaktan ang puso. Bandang huli, kakanta, napakasakit, Kuya Eddie. Bakit nangyayari yan? Kasi hindi nasiyasat na mabuti yung landas. Hindi humingi ng payo sa mga makadiyos na Kristiyano o mga tao na mayroong takot sa Panginoon. Kaya nga, totoo to sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Sa pagtatrabaho, sa pagpapalaki ng anak, sa pag-handle ng pera, humingi tayo ng payo sa salita ng Diyos. At sa ibang mga tao na may karanasan na at may takot sa Diyos. Ang ibig sabihin lang ay ganito. Sa pagsiyasat ng mabuti sa landas na tatahakin natin, kailangan natin humingi ng payo sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon Hesus. Huwag kani-kanino lang. Baka ibang payo yung maibigay sa iyo Siguraduhin mo, nakikita mo sa taong yon na ang taong yon ay nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon Hesus. At sigurado ko, masisiyasat mabuti ang landas na iyong tatahakin at mailalayo ka sa kasamaan. Sa ating pagtatapos, ito po yung mga tanong na gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Una, sa pagsangguni sa salita ng Diyos sa Biblia, ang unang tanong, bakit napakahalaga nito sa pagsisiyasat natin ng mabuti sa landas na tinatahak natin? May karanasan ka ba na alam mo na ginabayan ka ng salita ng Diyos sa paggawa mo ng decision? Paano at kailan ito nangyari? Sa pagtingin sa mga kahinatnan ng decision natin sa kinabukasan, para sa iyo, bakit mahalaga ito? Bakit napakadali na baliwalain ito? May karanasan ka ba na nakatulong ito sa iyo sa paggawa mo ng decision? Paano at kailan ito nangyari? Pangatlo, sa pagkatuto sa karanasan ng ibang tao. Sa paanong paraan ito makakatulong sa pagtahak sa masamang landas? May karanasan ka ba na nakatulong ito sa iyo mismo? Paano at kailan? Bakit napakadali na baliwalain ito? Pang-apat, sa pagkatuto sa payo ng ibang tao na makadiyos. Sa paano para nakakatulong ito sa pagsiyasat ng mabuti sa landas na tinatahak natin? Ano-ano ang mga maaaring nagiging hadlang sa paghingi ng payo sa ibang tao? May karanasan ka ba na nakatulong sa iyo ang paghingi ng payo sa ibang tao na makadiyos? Sa paanong paraan at kailan? Mga kapatid, ingatan natin ang ating puso. Ang sentro ng pagkatao natin. Sa paanong paraan, ingatan natin ang ating paa.
yung direksyon na tinatahak natin. At siyasatin natin na mabuti ang landas na tatahakin natin at sa gayon mailayo tayo sa kasamaan. Manalangin po tayo. Ama namin nasa langit, salamat po sa paggabay mo sa amin. Salamat po sa inyong salita na nagtuturo sa amin kung paano na may ingatan ang aming puso. At yun ay sa pamamagitan ng pag-iingat sa aming bibig, sa aming mata, at sa aming mga paa. Ang mga direksyon na tinatahak namin. Lord, tulungan mo kami sa mga decisions na gagawin namin. Siyasatin namin mabuti ang landas na tinatahak namin upang sa gayon ang direksyon namin ay palapit sa iyo at hindi palayo sa iyong kalooban. Salamat po. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. At ngayon dadako tayo sa ating pagkakaloob o pagbibigay. Nais kong ibahagi ang isang sitwasyon o isang pangyayari sa mga iglesia ng taga Macedonia. So basahin natin sa 2 Korinto chapter 8 verses 1 to 5. Sabi rito, ngayon naman nais naming malaman ninyo mga kapatid ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia ng Macedonia. Bagaman dumaranas sila ng napakatinding pagsubok at halos nakalubog sa kahirapan, sila ay may nag-uumapaw na kagalakang mamahagi ng yaman ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang kakayanan. Masadji pa silang nakiusap sa amin na mabigyan ng pagkakataong makibahagi sa biyayang ito ng paglilingkod sa mga banal. Ang ginawa nila ay hindi namin inaasahan. Binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, pinapakita rito yung mga simbahan sa Macedonia. Ito yung iba't ibang simbahan doon na dumaranas ng matinding kahirapan. At sabi nga rito, ito yung pinakamahigpit na pagsubok na naranasan nila. Pero sa kabila nito, masayang masaya sila at bukas palad pa sila sa pagbibigay. Kusang loob, sabi nga. At hindi lang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. At unang-una rito, sabi, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Diyos o sa Panginoon, ayon sa kalooban ng Diyos sa kanila. So, timely to at napapanahon din sa nararanasan nating pandemya ngayon. Dumaranas tayo ng matinding kahirapan at hindi natin maikukumpara to sa kahirapan na naranasan ng mga taga Macedonia. Sabi nga, dumanas sila rito ng kagutuman at talagang sa kabila nito gusto nilang makatulong. Tayo dito, hindi naman siguro natin naranasan yung sobrang kahirapan dahil nakakatanggap pa rin tayo ng ayuda mula sa gobyerno. Pero sabi dito sila, talagang ito yung pinakamahigpit na pagsubok nila naranasan. Pero, take note, sabi dun sa verse 4 na ininsist pa nila na tumulong sa mga taga-Judea. At dahil nga dito, pinapakita yung nararanasan nilang kasiyahan, nagre-resulta ito sa pagtulong sa kapwa. Sabi nga, binigay nila yung kanilang kalooban una sa Diyos, yung kanilang puso. At sabi, naririnig ng Diyos hindi yung mga barya na coins sa ating bulsa, kundi yung kung paano tayo sumamba at magbigay gamit ng puso. Pinapaalala sa atin dun sa John 10:10 na sabi doon na parito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya. Hindi tayo binigyan ng buhay na kasya-kasya lang yung ating natatanggap, kundi yung biyaya ng Diyos nag-uumapo para sa atin. So, gamitin natin yung ating puso at kusang loob tayo magbigay para sa Panginoon upang magamit ito sa mga ministeryo ng ating bahay-sambahan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po at patuloy mo kaming sinustain
sa kabila ng pandemya nangyari ngayon. Salamat, Panginoon, na pinapakita mo sa amin yung mga magagandang halimbawa mula sa Biblia kung paano sa kabila ng mga nangyayari ay ipapakita namin yung pagpapasakop namin sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Salamat po sa pangyayari na nakita namin na ang mga taga-Macedonia, kahit dumaranas sila ng paghihirap, nagbibigay pa rin sila, Panginoon, at gusto pa rin nilang makatulong. Gayun din po, bigyan mo kami ng ganitong puso upang makapagbigay kami at makatulong din sa aming kapwa. Salamat po sa mga kaloob na to, sa mga malilikom namin, Panginoon, upang maubot pa namin ang aming mga kapatiran na nangangailangan po. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na narito ka upang bigyan kami ng buhay na kasiyasiya, Panginoon. Dahil po dito, nagpapasalamat kami, nagpupuri kami sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while, you hear each broken need. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments
life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy. What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Sa ating pong pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako. Ama namin nasa langit, salamat po dahil ikaw po ang nag-iingat sa aming puso, sa sentro ng pagkatao namin, sa bukal ng buhay. Patuloy mo kaming gabayan, lalo na sa direksyon na tinatahak namin. Bigyan mo kami ng karunungan, tulungan mo kami na masiyasat na mabuti ang mga landas na tatahakin namin. Ilayo mo po kami sa masama. Maraming salamat po sa pagharap namin sa bagong linggo ng aming buhay. Patnubayan mo po kami. Maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang di kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ng Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen.
your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along, sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. This is your cousin. This is your hairstylist. This is the coworker that you pass in the hall every day. It's your doctor.
your babysitter, your best friend. This is the neighbor down the street that you've never spoken to. This is a chair, and right now, it's empty. But someone you know could have a life-changing experience just by sitting there. Have you talked to them? Invite someone to church this week. You never know. It might just be the moment they've been waiting for.